Nakababahala na po ang pangyayari ngayon sa ating gobyerno, lalo na dito sa Kongreso at Senado, mga kapobre. Hindi po natin maiwasang madismaya sa mga pangyayaring ito. Hello, good morning, araw ng Huwebes at pizza 4 na po sa buwan ng Hunyo, mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong vlog, mga kapobre. Ipalabas lang natin tong ating reaksyon at ang ating damdamin patungkol sa pangyayari ngayon sa ating gobyerno, sa Kongreso at sa Senado, mga kapobre. Pilipinas kung mahal, ano nang nangyari sa iyo? Masyado ka na pong nilapastangan na mga buayang politiko na naghari-harian ngayon sa ating gobyerno. Pilipinas kung mahal, ako ay nakikiramay sa iyo. Mga kapobre, sa pangyayari ngayon, hindi natin maiwasan na madismaya. Unahin natin dito sa Kongreso. So kahapon po nagkaroon ng sesyon sa Kongreso at sa hindi po inaasahang pangyayari, isang neophyte congressman po ang pinatalsik ng Kongreso dahil lang sa simpleng pagpuna at dahil isa siyang kritiko sa gobyerno. Walang iba po ay si Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. Siya po ay halal at ibinuto ng mga taga Dasmariñas, Cavite bilang kanilang kinatawan sa Kongreso. Pero ang nangyayari po, pinatalsik po siya ng mga congressman na ayaw tawaging buaya. Sila po ay mga balat sibuyas, mga kapobre. Ang pagpatalsik kay Congressman Kiko Barsaga ay nag-ugat po sa kanyang mga post na tinatawag niyang crocodile farm ang Kongreso at tinatawag niyang buaya ang mga congressman. Yan pong mga post at mga sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga ay isa po yan sa pagpapatunay at pagpapahiwatig ng kalayaang magpahayag ng damdamin. Ika nga, yan po ay kanyang karapatan sa freedom of speech. Pero ang mga buayang congressman ay galit na galit po. Tahasan po nilang pinatalsik si Congressman Kiko Barsaga nang walang kalaban-laban po. At dito po ako naantig sa sinabi ni Congressman Richard Gomez ng Leyte, dahil sabi niya si Kiko Barsaga po ay ibinuto ng mga taga Dasmariñas, Cavite at ang mas may karapatan na siya ay patalsikin ay walang iba kundi ang mga kababayan din niya sa Dasmariñas, Cavite. Hayaan daw na mapatalsik si Kiko Barsaga sa kanyang distrito sa Dasmariñas sa pamamagitan ng halalan, at ang mga tao na sa Dasmariñas, Cavite ang magpatalsik sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagboto kung mayroon man siyang nagawang hindi maganda sa kanyang distrito. At hindi daw dapat gamitin ng Kongreso ang kanilang galit at pagkapuot sa mga post at mga pronouncement ni Kiko Barsaga. Kaya hindi po natin maiwasang madismaya, mga kapobre, dahil ang halal ng taong bayan ay pinatalsik lang ng mahigit 200 na mga congressman. Yan po ay nakakabahala na po, mga kapobre. Dadako naman tayo dito sa Senado, mga kapobre.
Isa na namang kakaibang pangyayari ang naganap kahapon sa Senado mga kapobre. 2 araw na pong naghihintay ang minority na magkaroon ng sesyon. Kahapon ay ang pangatlong araw at nandoon ang minority, pero andun lang sila sa session hall nakaupo dahil 11 lang po sila, so wala pong mangyayaring sesyon dahil walang quorum. Ang quorum po ay 13 dapat dahil 24 sila na mga senador, hanggang sa dumating nga itong si Senador Chis Escudero, at yun, pinilit po nilang magsesyon kahit 12 lang sila. Sa rules po ng Senado, dapat 13 ang present na mga senador para magkaroon ng quorum at para makapag-umpisa ng sesyon. Pero 12 lang po kahapon, pero pinilit po nilang magsesyon. Ang nakakabahala pa po mga kapobre ay dineclare po kaagad ni Senador Tito Soto na lahat ng posisyon sa Senado ay bakante, pati ang Senate President, pati ang mga committees, head of committees, dinideclare po nilang vacant. At yun na nga, inelect nila si Senador Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore, at kalaunan ay ginawa nilang acting Senate President. So mga kapobre, hindi po tayo abogado, pero nagpe-preside po tayo ng sesyon dahil tayo po ay dating barangay chairman. At kahit papano ay mayroon din tayong konting alam patungkol sa pag-handle ng sesyon mga kapobre. So sa nangyari kahapon mga kapobre, hindi ko lang alam kung yun po ay illegal dahil nagsesyon po sila kahit 12 lang ang present. Dineclare po nilang mayroong quorum kahit 12 lang ang nandoon sa session hall, kahit alam na alam po ng mga senador na 13 po ang quorum. 13 po ang mga senador na dapat nandoon para magkaroon ng isang sesyon mga kapobre. So magkaiba po ang paliwanag sa majority at saka sa minority. Sa majority, pinipilit po nilang isa pong illegal yon dahil wala daw quorum na nangyayari. Yung minority naman, pinipilit po nilang legal dahil 24 minus 2 na daw. So 24 minus 2 equals 22. So kung 22 lang ang senador, pinipilit nila na 12 is majority. So hindi natin pwedeng questionin yan dahil hindi po tayo abogado. Hayaan na natin yung mga abogado na mag-interpret ng batas, at sana po mag-intervene po dito ang Korte Suprema dahil yung magkabilang panig, minority at majority, ay parehas po may mga katwiran at hindi po padadaig. Kaya sana po mag-intervene ang Korte Suprema kung ano talaga ang dapat, kung saan ang legal at saan ang illegal. So mga kapobre, simple mathematics lang po. Ang majority po ng 24 senators ay 13 po. So yan po ang ating calculation dyan. Kahit grade 1 ay alam yan. So again, di po tayo abogado, mayroon lang po tayong kunting kaalaman dahil tayo po ay nagpre-preside ng sesyon dahil dati po tayong barangay chairman dito sa ating barangay. So sana po mga kapobre ay maresolba na po ito at sana po umusad na po ang Senado dahil masyado na pong apektado ang ating mga kababayan. Hating-hati na po ng ating mga kababayan sa opinion, at ang laging talo dito mga kapobre ay walang iba po kundi tayo,
tayong mga ordinaryong mamamayan ang laging talo pag nagbabangayan itong Kongreso at Senado. So mga kapobre, mayroon din tayong aabangan ngayong araw. Ito po ay ang pagbubukas ng hearing sa Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomaly. So, iwan ko lang kung matutuloy pa ito dahil kahapon po ay nagkaroon na namang bagong chairman sa Blue Ribbon Committee at itinalaga po nila si Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At ang alam natin mga kapobre, ang kasalukuyan po ngayong chairman sa Blue Ribbon Committee ay si Senador Pia Cayetano. Kaya yung hearing ni Senador Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee ay ngayong araw po, Petsa 4 mangyayari. Pero antabayan na natin yan mamaya kung ito pa ba ay matutuloy dahil may bali-balita po kahapon na ipapadlak daw yung Senado. Kaya nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano na wag pong isarado or ipadlak ang Senado dahil matutuloy daw ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. At bilang legitimate Senate President ay nanawagan po siya na buksan at wag isarado ang Senado. So yan po ang ating reaksyon, update sa pangyayari sa ating Kongreso at Senado at higit sa lahat sa ating gobyerno. This is your Cap John Official. Please subscribe, please like and share, please support. Bye bye and God bless. God bless the Philippines.